Hello mga ka-people, good morning again. Dito naman tayo sa makinig sa balita ni dating spokesperson ni si Harry Roque po. Sa balita na ito ay meron po tayong mapulot sa balita. Regarding po ito sa Balitang Pilipinas, lalo na kung sino-sino yung mga magawa ng bilang leader ng Pilipinas. So makinig tayo kung ano yung maganda dito. Yung mga kilala nating mga mayayamang Amerikano na talagang sinusuportahan ng mga Tiguan. So, ang tingin ko, ang lakas na loob na pinaghuhugutan ni Ontiveros sa kanyang kagustuhan na tumakbo sa posisyong presidente ay alam niya na maghihimasok at maghihimasok pa rin ang Amerikano sa ating susunod na halalan dahil alam niya na ayaw ng mga Amerikano na magkaroon na naman ng pangalawang Duterte bilang presidente. Alam nyo, yan ay isang pagkakamali ng persepsyon na ang Tatay Digong ay naging kaaway ng mga Amerikano. Hindi po. In fact, anong ginawa niya kay Pemberton? Maski alam niya na akong private prosecutor, ako nagpakulong, binigyan ng pardon. At bakit siya binigyan ng pardon? Well, sasabihin ko na sa inyo ang katotoo. No? Ang naging kapalit niyan, siyempre, ay yung mga COVID vaccines. Okay? Sa totoo niyan, tinanong ako ng mga Amerikano, ano bang gagawin namin para wag nang bawiin o i-revoke ni Tatay Digong yung PFA na talagang sinabi niya gagawin niya kasi pinagkaitan ng visa si Senator Bato de la Rosa. Sabi ko, bigyan nyo kami ng vaccine. Kasi ang Tatay Digong ko po, hindi naman niya ideolog. Yan ay nagpamahal sa Pilipino. Kung ibibigay nyo yung kinakailangan ng mga Pilipino, ay yan ay pagbibigyan. Ibig sabihin, wala rin mga katotohanan kung sa sinasabi ng marami na talagang kaaway si Tatay Digong ng kahit sinong bansa. Sa totoo lang, nung siya ay nagpatupad ng independent foreign policy, gusto niya maging kaibigan ng lahat at hindi maging kaaway na kahit sino man, kasama na siya ng mga Amerikano. Totoo po na sinasabi niya yung totoong kasaysayan ng Pilipinas. Ang paglabanan ng Pilipinas at Amerikano ay isa sa pinakamadugong labanan sa buong daigdig. At ito nga ay isa rin sa gera na kung saan ang mga Amerikano ay kinilala bilang talaga namang lumabag doon sa batas na umiiral kapag meron digmaan dahil pinatay nila mga inosenteng sibilyano. At yan ay hindi nakakalimutan ni Tatay Digong bilang isang Pilipino. Yan naman po ay kabahagi ng ating kasaysayan at yan ang dahilan kung bakit sinasabi niya huwag tayong umasa na mga Amerikano bilang dayuhan itataguyod ang pang-nasyonal na interes natin. Pero hindi naman yan ibig sabihin nakaaway niya ang mga Amerikano dahil hindi naman tayo nasa estado ng digmaan laban sa Amerika. Alam niya na kinakailangan makinabang tayo sa pagkakaibigan sa lahat ng bansa, kaya kinakailangan wala tayong kaaway. Pero itong si Risa Ontiveros at saka lahat ng mga kasama niya mga dilawan at ngayong kaalyado nilang mga loyalistang Marcos, ang sinasabi nila, dako Amerika, yan, wag niyo pagkakatiwalaan ng Duterte dahil yan ay talagang maninindigan laban sa interes ng mga Amerikano. Well, totoo po yan. Si Sara Duterte maninindigan para lamang sa pangnasyonal na interes ng Pilipinas. Pero kung meron naman tayong mga common interest na pwedeng itaguyod, sa tingin ko, hindi po magiging hadlang si Inday Sara Duterte. Sa katunayan naman, no, tingnan natin itong sinasabi nilang Pax Silica, no, yung napakalaking investment para sa mga semiconductors na gagamitin ng mga Amerikano. Well, totoo po na yan ay kabahagi ng defense policy ng Amerika. Pero kung yan naman po talaga ay magdudulot ng kapital at trabaho para sa Pilipinas, hindi naman po yan tututulan ni Inday Sara. Pero sa tingin ko, hindi siya papayag na mga Amerikano ay magiging labas sa jurisdiction ng Pilipinas. Kinakailangan, dahil hindi naman sila talagang mga sundalo, sige, mamuhunan kayo, sige, gumawa kayo dyan ng mga microchips na gagamitin niya para sa mga missiles, pero kinakailangan, susundin niyo pa rin ang batas at ikilalanin ang jurisdiction ng Pilipinas. Yan naman po yung sinasabi ko lang na pakaya na maging posisyon ni Inday Sara Duterte dahil sinasabi ko nga, wala naman talagang kinikilalang kaaway ang mga Duterte. Kung saan makikinabang ang Pilipino, doon ang mga Duterte. Kaya nga akong perfect example dyan, miski alam niya na yung presyensya ni Pemberton sa Pilipinas ay labag sa kalayaan ng bansa dahil yung PFA na yan ay talaga namang lumalabag sa ating soberenya dahil yan ay pinagbabawal ating saligang batas, pinatawad pa niya ang Pemberton kapalit nga ng mga bakuna, no, na kinakailangan ng mga Pilipino. At sa tingin ko, ganyan din ang gagawin ni
Di ba si Trump, ilang beses nang nakipagkita kay Xi, 2 beses na. At palagi sila nag-uusap para lalo pang mapalapit at maging mas mainit ang pagkakaibigan ng China at ng China. Kasi bilang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa daigdig, alam nila na kapag sila'y naglabanan, walang makikinabang, walang mananalo. Kinakailangan magtulungan ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong daigdig dahil kinakailangan nila ang isa't isa bilang merkado at bilang pinapupunan ng puhunan. So sa akin, naniniwala lang si Ontiveros na makukonvince niya mga Amerikano na ang magtataguyod talaga ng pang-Amerikanong interest ay si Ontiveros. Well, totoo po yan. Huwag niyong asahan si Inday Sara na magtaguyod ng pang-nasyonal ang interest ng mga Amerikano kung hindi naman makikinabang ang Pilipinas. At isang prueba sa ganitong magiging pulisya na Inday Sara Duterte ay itong gera sa pinag-aawayan ng gera pagdating sa Taiwan. Walang pang-nasyonal na interes ang Pilipinas dyan sa Taiwan. In fact, pati mga Amerikano, kinikilala naman nila na ang Taiwan ay kabahagi ng China sa ilalim ng One China policy na sinimulan ni Richard Nixon. So, bakit tayo makikialam dyan? Bakit natin pagagamit ang ating mga base militar para maging forward-launching mga bases ng mga Amerikano kung sila makagera sa China? At bakit tayo makikipaggera sa China sa mga bato-bato, alam naman natin na ang China ngayon ay pangalawa ng pinakamayamang bansa sa daigdig at dapat ang tinututukan natin paano tayo bilang karatig bansa ng China makikinabang sa bagong kayamanan ng China. May pambili na sila ng ating mga produkto, whether it pagkain o kung anuman, damit, kaya nilang bilhin yan dahil sa kanilang bilyong-bilyong mga populasyon at meron silang pambili. So ibig sabihin yan, mas sisigla mga negosyo sa Pilipinas, mas maraming trabaho sa Pilipinas at syempre, pagdating sa turismo, tignan nyo na lang. Ang number 1 turista sa Thailand na mayroong 30 million tourists a year ay mga Chino. Tayo, wala pang 300,000 ang galing sa China. Samantalang, bilyong-bilyong mga Chino ang mayroong sapat na salapi para maggala-gala sa Pilipinas. At di hamak naman, kasing ganda naman ng Pilipinas kaysa sa Thailand kung tayo ay pinag-igil lang natin ang relasyon natin sa China. So yan po ang dahilan kung bakit si Ontiveros malakas ang loob. Malakas ang kanyang apog, makapal ang kanyang buka para sabihin na siya lang ang pwede magtaguyod ng pang-national interest ng Amerika. Totoo po yun. Dahil hindi naman po magsusulo ng kahit anong polisiya ang Inday Sara Duterte kapag ito ay hindi sang-ayon sa pang-national na interest ng Pilipinas. Ang hanapin na lang natin ay yung mga bagay-bagay kung saan magtutugma pang-national interest ng Pilipinas at ng China. So pero wag po tayo magkakamali. Talagang sa kasaysayan ng mundo, naghihimasok ang mga Amerikano, lalong-lalo na pagdating sa Pilipinong mabubuno. Ang ginawa na pinili sa Nicaragua at sa pang mga bansa sa Latin America at gagawin pa rin po nila yan. Lalong-lalo na ang importansya ng Pilipinas sa kanila habang hindi pa natatapos ang usapin ng posibleng giyera sa China ay magkaroon ng unsinkable warship at ang tawag dyan ay the Philippines. Nung nagkita nga si Tatay Digong at saka si Trump, hindi naman tinago ni Trump ang kanyang paniniwala na talagang ang pinakamagaling na real estate deal na pinasok ng mga Amerikano ay yung binili nila ang Pilipinas. Yan po ating balita po galing po kay Harry Roque, dating spokesperson ni Duterte po. Yan po ang balita. Again, thank you sa lahat. Bye-bye. Mag-ingat po.